Ma, kumain na ho tayo. Nakapagluto na ako sa inyo. Andito ka lang pala? Kanina pa ako nag-antay sa'yo. Manugang, sumabay ka muna at kumain tayo. Aba naman, Berto. At ikinuha mo pa talaga ng malaking bahay ang nanay mo? Mag-usap tayo ngayon. Sumunod ka sa akin. Nag-alala itong si nanay. Anak, baka naman kayo'y magkaaway pa. Mama, huwag kang mag-alala. At sumunod na itong lalaki sa kanyang misis. Mahal, ano na naman ba ang sasabihin mo? Magulang ko naman ang pinuntahan ko, hindi naman iba. Ano? Akala mo ba natutuwa ako sa ginagawa mo, ha? Aba Berto, at talagang ikinuha mo pa talaga ng malaking bahay ang nanay mo? Yang matandang yan, sa totoo lang, pwede naman yan sa probinsya mo na lang dalhin. Alam mo ba, ako ang asawa mo. Dapat sumusunod ka sa akin. Mahal, alam mo namang solong anak ako ni nanay. Hindi ko siya pwedeng iwanan basta-basta na lang. Alam mo naman ang kalagayan niya. Sino mag-iintindi? Di ba ako lang din? At bakit ikaw? Eh pwede mo naman yan dalhin sa nursing home, di ba? At gagastos ka na naman sa matandang yan. Lahat ng savings natin dyan mo uubusin. Mag-isip ka nga, sa akin ka makinig. Mahal, hindi naman kita pinababayaan sa mga needs mo, di ba? Alam mo namang nagtutuluan na ang bubong sa probinsya. Ano na lang mga sasabihin sa akin ng mga tao roon? At saka obligasyon ko na alagaan ko ang magulang ko. Ayaw mo naman patigilin si nanay sa bahay. Eh saan pa ba siya lulugar? Unawain mo naman. Baka nakalimutan mo. Nagbenta si nanay ng lupa para lamang mapagtapos ako sa pag-aaral. At anong kapalit? Yung lahat ng pera mo, uubusin mo sa matandang yan, ha? Di ba alam mo namang galit na galit ako kapag ikaw ay nagbibigay sa iyong pamilya? May karapatan akong hadlangan ka dahil asawa mo ko, yan magulang mo lang. Gusto kong mangyari pag mag-asawa na tayo, putulin mo na ang pagbibigay mo sa magulang mo. Hindi ka talaga natatakot sa akin, ano? Hindi ko naman pwedeng pabayaan ng magulang ko porket may asawa na ako. Ano ka ba? Ang magulang mo nga sinusustentuhan ko pa. Anong gusto mo, pakabeg? Anong gusto mo? Sa inyo ako bigay ng bigay? Aba, ay magaling ka. Tapos gusto mong tiisin ang magulang ko? Gusto mo dalhin ko siya sa bahay? Huwag na huwag mong dadalhin niya sa bahay. Yung matandang yan ay mabaho. Ako'y laging iinit ang ulo sa maghapon kapag yan ang kasama ko. Basta ang sinabi ko sa'yo, dalhin mo na yan sa nursing home. Pag hindi pa, mapipilitan akong hiwalayan ka. Tandaan mo yung sinasabi ko sa'yo. Hiwalay? Kung maghiwalay tayo, sa palagay mo, may titirahan ka bang tahanan? Baka nakalimutan mong yung bahay na tinitirhan mo ay pagmamayari ng nanay ko. Palibasa, hindi ka marunong magmahal sa mga magulang mo. Abay, ibahin mo naman ako. Huwag mo akong igaya. Ang magulang ko ang nagtaguyod sa akin. Kaya natural lamang na hindi ko siya pabayaan. Hindi ka na nahihiya. At anong ibig mo sabihin? Kinakampihan mo yung nanay mo, ha? Kung dadalhin mo sa bahay ang matandang yan, anong gagawin niyan, ha? Hindi ako makakapagmadyong, hindi ako makakapagsugal pag andun yan. Isa pang alagain. Alam mo naman, mahal, na ayaw ko ng kapisan yung magulang mong yan. Iba na ang amoy ng katawan niya. Hindi ako makakakain. Ano ka ba? Nangangamoy na yan. Huwag kang magsabi ng ganyan. Gusto mo ba pag nagkaanak tayo, gayan din ang gawin sa iyo na magiging manugang natin, ha? Hindi ako susunod sa iyo. Ang magulang ko ay mahal ko. At sarili ko naman pera ang ginagastos ko sa kanya. Hindi ako humihingi sa iyo. Abay, isipin mo naman ang mga sinasabi mo. Gusto mong pagdamutan ko ang magulang ko? Anong klase kang asawa, ha? Kapag desisyon na ako, dito ang magulang ko. Ako naman ang bumabayad sa bahay. Panay nga ang hingi sa akin ng mga magulang mo. Tapos magulang ko, gusto mo pagdamutan ko? Bahala ka na. Pag naghalit ako, huwag kang uuwi sa bahay. Sige. Magpaiwan ka rito at alagaan mo ang magulang mo. Sige. Huwag mo kong uutos-utusan, ha? Kahit mawala na ako ng asawang katulad mo, huwag lamang ang aking magulang. Anong klase kang babae, ha? Ang magulang ko ay magulang ko at hindi na magbabago yon. Mahal! Malaki ang utang na loob ko sa magulang ko at kahit kailan, hindi ko siya pababayaan. Kaya wala kang karapatan para ulukan ako na pagdamutan ko ang aking sariling magulang, ha? Tatandaan mo yan. Mula maliit pa ako hanggang sa lumaki, hindi niya ako pinabayaan. Hahamunin mo pa ako ng hiwalayan? O siya, sige, papayag ako. Ah, ganon. At talagang pipiliin mo pa yung nanay mo kaysa sa asawa mo? Kung dyan ka pumapanig sa nanay mo, okay. Maghiwalay na lang tayo. Huwag mo akong pasunurin sa mga gusto mo. Nakapagdesisyon na ako ngayon na umalis ka sa pamamahay ko. At kuhanin mo na lahat ng gamit mo roon. Dahil okay lang na hindi ako magkaasawa. Kung katulad mo rin lamang ang ugali na walang pagmamahal sa aking magulang, kaya umalis ka na. Huwag mo akong turuang magdamot sa sarili kong magulang, ha? Hinahayaan ko na hindi mo ako respetuhin, pero ang magulang ko, labas na ako dyan. Kung may aalis man sa pamamahay ko, ikaw yon dahil asawa lang kita. Ang kapal naman ng mukha mo para turuan akong pagdamutan ng sarili kong nanay. Umalis-alis ka na rito at baka hindi ako makapagpigil. Umalis ka kung gusto mo. Baguhin mo yung ugali mo. Kahit sinong lalaki magsasawa dyan sa inaasal mo. Baka nakakalimutan mo yung mga damit mo, kinakain mo, mga bag mo.
Sa akin yang galing nang dahil sa paghihirap na magulang ko. Kaya ako nagkaganito. Kaya ako umasenso sa buhay. Itinaguyod ako ng magulang ko. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan? Akala ko ba mahal mo ko at handa mong gawin ang lahat? Bakit hindi mo iwan ang nanay mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka na makakahanap ng babaeng katulad ko. Marami nagkakagusto sa akin. Anumang oras ay pwede kitang palitan. Paalisin mo ang nanay mo. Anak, ihatid mo na lamang ako sa probinsya. Doon muna ako sa mga kapatid ko. Sundin mo na ang iyong asawa, anak. Ayokong hindi kayo magkakaayos ng dahil Hindi, sa ma. akin. Magulang ko kayo at hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Yan ang tatandaan nyo, ma. Kung may aalisin man ako sa buhay ko, yan ay walang iba kundi ang aking asawa. Aba, ano yung pinagsasasabi mo, ha? Bakit ka nagkakaganyan? Oo, tama yun narinig mo. Ang tagal kong nagtiis sa iyo. Hindi mo kayang mahalin ang magulang ko? Umalis ka na dahil nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Inyong dalawa ng nanay ko? Siya ang pipiliin ko at hindi ikaw. Pwede pa akong makahanap ng maraming babae na mamahalin at irerespeto ang magulang ko. Pero itong nanay ko, nag-iisa lang yan. Hindi na yan mapapalitan pa. Kaya mula ngayon, umalis ka na. At hakutin mo na rin ang mga gamit mo sa bahay. Dahil doon na kami titira ng nanay ko. Ano? Hindi ako papayag, ha? May karapatan pa rin ako sa bahay na yon at ayaw kong dadalhin mo doon ang magulang mong yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, sa pagpili mo dyan sa nanay mo, pagsisisihan mo yan. Kahit hindi na ako magkaasawa, kung katulad mo rin lamang. Ayaw mo sa nanay ko, ha? Mas ayaw ko rin sa'yo. Maghiwalay na tayo. At lumapit si kuya kay nanay. Mga kaibigan at mga manonood, kahit ho anong mangyari, ang magulang ay magulang at huwag nyo hong ipagpapalit sa asawa lamang. Sapagkat wala tayo sa mundo kung hindi dahil sa mga magulang natin. Aral. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang magulang ay lalong gaganda ang buhay at pagpapalain. Ito lang ay nagpapatunay na hindi porke tayo ay pamilyadong tao na ay puputulin na natin ang ating komunikasyon sa ating magulang. Wag, tayo ay mga anak. Tumanaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Kung nakapangasawa man tayo ng masasama ang ugali at pati magulang natin ay kanilang pinagdadamutan, huwag natin panghinayangan ang mga babaeng katulad nitong si ate. Madamot at makasarili. Lagi nating tatandaan na ang magulang ay hindi pinababayaan. Sila ay ating kupkupin at arugain sa panahong hindi na nila kaya. Sapagkat wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa pag-aalaga at pagsasakripisyo ng ating mga magulang. Maraming salamat po at sana ay may nakuha kayong aral dito. Tumulad kayo kay kuya na marunong magmahal sa magulang sapagkat ang babae ay marami pa. Ngunit ang isang magulang, hindi yan kayang palitan ng kahit ano pa mang yaman. Thank you so much po and God bless you all.